Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Odot. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang totoong pangalan at ang lugar para na rin po sa kapakanan ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Mainit ang hapong iyon at maraming nagbebenta sa bangketa na malapit sa exclusive school kung saan nag-aaral sina Lotlot, Aisha at Mimi. May tinatapos silang project at kailangan nilang bumili ng dagdag ng mga styro sa kabilang kalye. Kaya tinawid nila ang bangketa. At dahil bago ang iPhone ni Aisha, ay maharot silang nag-selfie at nag-picture-picture habang naglalakad sa hilera ng mga tindang street foods. Malakas makaganda ang filter feature na gamit nila sa kanilang phone. Kung kaya't post dito, post doon ang mga dalaga. Hanggang sa nabundol ni Aisha ang nagbebenta ng palamig, kaya sininghalan sila nito. Hindi niyo pagmamayari itong kalsada, ano? Singhal ng tindero. Natawa na lamang silang magkakaibigan habang dumidiretso sa bookstore at binili ang kanilang mga kinakailangan. Matapos bumili, ay bumalik din agad sila sa kanilang eskwelahan dahil kailangan nilang matapos ang project para may maipasa sila kinabukasan. Dahil nga abala sa mga ginagawa, hindi nila napansin na may hindi pala nakabalik sa kanila. Sinundo sila ng kanilang mga magulang kinahapunan at masaya silang nagpaalam sa isa't isa. Mga alas 8 ng gabi nang tinawagan silang isa-isa ng magulang ni Mimi at nagtatanong kung nakita nila ang dalagita. Kasama namin po siya kanina. Buong maghapon. Opo, tita. Sagot ni Aisha. But she's nowhere. Sagot ng ginang mula sa kabilang linya. Nasa eskwelahan pa rin daw ito at ang asawa dahil walang Mimi na lumabas sa gate mula kanina. At dahil umabot na ng alas 10 na ng gabi at hindi pa rin nakikita ang anak, ay pinausisa na ng mag-asawang Mendez ang CCTV ng main entrance ng eskwelahan. Doon ay nakitang lumabas si Mimi kasama ng mga kaibigan. Subalit, hindi na ito kasama nang bumalik ang grupo sa eskwela. Tinawagan uli ng magulang ang mga kaibigan ng anak. Nagpaalam ba sa inyo si Mimi na may pupuntahan pang iba? Hindi naman po, tita. Wala naman po. Sagot ng mga ito.
Hindi po namin namalayan na hindi pala siya nakabalik. We thought we returned together. Nireport na rin ng magulang sa pulis ang pagkawala ng anak. Subalit, binawi rin to sapagkat kinaumagahan ay pumasok na si Mimi. Ay girl, saan ka galing kagabi? Halos maloka ang mami at daddy mo kakahanap sa'yo. Tanong ni Lotlot sa kaibigan nang dumating ito sa kanilang classroom. Bago magsimula ang klase, nakasuot ito ng uniform. Nakasuot ito ng uniforme at tahimik na pumunta sa kanyang upuan. Kinumpulan ito ng mga kaklase sapagkat lahat yata ay tinawagan ng mga magulang ni Mimi. Saan ka galing, Mimi? Tanong ng guro nilang si Mrs. Salmorin. Nagkita na ba kayo ng parents mo? Tanong pa ng guro. Hindi naman alam ni Mimi ang isasagot. At mukhang wala ito sa sarili kung kaya't dinala ng guro sa klinik. Napapunta rin ang mga magulang kung nasaan si Mimi ngayon. Nagtanong nga rin ito kung ano ang nangyari. Ngunit walang maisagot ang dalagita. Inuwi na lamang ito ng mga magulang. Nagtaka naman ang buong klase sa naganap at sari-saring haka-haka ang naglipa na. Baka raw may boyfriend na si Mimi. O baka naman daw nag-away sila ng kanilang magulang. 4 na araw na nagpahinga ang dalagita bago ito bumalik sa klase. At hindi tulad ng masayaing si Mimi, ay naging malamya ito. Tipid kong sumagot at gustong mapag-isa palagi. Was she raped? Tanong ni Aisha sa mga kaibigan. Pinag-uusapan nila ang pagbabago ng kaibigan. Oo nga eh. Bigla siyang nagbago. Maybe she's dealing with a trauma. Sambit ng isa. Nilapitan nga nila ang kaibigan na nasa sulok ng classroom at saka kinausap. Mimi, are you okay? You seem lost these past few days. We are your friends. Makikinig kami. Sambit ni Lotlot. Iling lamang ang sagot ni Mimi. At ayaw nitong magpaistorbo. At kung akala nila ay ugali lang ang nagbago kay Mimi, namangharin sila na bigla itong naging sakitin. Perfect attendance kasi ito palagi. Pero ngayon, kung walang ubo, ay masakit naman ang tiyan. Palagi na lang itong absent. Hanggang sa hindi na talaga pumasok. Napagpasyan ni Ma'am Salmorin na bisitahin si Mimi sa bahay na ito. Sapagkat eksaktong pansamantalang nanunuluyan sa kanya ang kanyang tiyuhin na si Tandang Tasyo na nagmula pa sa probinsya ng Aklan sapagkat nagpapagamot sa East Avenue Medical Center ang asawa na itong may sakit sa kidney.
nagpasya si Ma'am Salmorin na dalhin ang kanyang tiyuhing albularyo sa pamamahay ng mga Mendez. Madam, magaling na albularyo po itong tiyuhin ko. Bungad ni Ma'am Salmorin. Ilang baliw din ang naibalik nito sa katinoan. At baka may kung anong masamang espiritu na sumumpa sa anak nyo, kaya nagkakaganon. Pagmamalaki naman ni Ma'am Salmorin. Yun nga lamang ay mukhang hindi naniniwala sa mga albularyo ang mag-asawang Mendez. Pero ayaw namang hiyain ang guro na nagmamagandang loob, kaya kung kaya't dinala ng mga ito ang dalawang bisita sa kwarto mismo ni Mimi. Naroroon ang nangangayayat ng dalagita na mahimbing na natutulog. Honey, andito si Ma'am Salmorin. Gusto kang kamustahin? Sabi ni Mrs. Mendez sa anak, sabay bigay ng halik sa noo ng dalagita at bahagya itong nagising. Nang walang ano-ano ay nagsalita si Tandang Tasyo. Hindi niyo na anak yan, madam. Walang prenong sabi ng matandang albularyo pagkakita sa dalagita. Nagbigay naman ng nagtatanong na tingin si Mrs. Mendez. Nagsalita muli ang matandang albularyo. Bigyan niyo ako ng kutsilyo. Puputulin natin siya para makita niyo isang troso ng saging ang nakahiga sa kamang iyan. Patuloy pa ng albularyo. Bigyan niyo ako ng kutsilyo. Tumitingin lamang ang mag-asawang Mendez sa may matanda na parang gusto magwikang nababaliw na ang matandang ito. Siguro'y naiinis din. Subalit, magalang na tumutol ang mga ito. Wala nang nagawa pa si Ma'am Salmorin kung hindi ang magpaalam na lamang. Isang linggo pagkagaling sa pamamahay ng mga Mendez ay narinig ng buong klase na dinala naman sa ospital si Mimi sapagkat malubhan na raw ito at hindi na magtatagal. At hindi nga nagtagal, pumanaw ito. 3:00 ng hapon nang makatanggap ng tawag si Ma'am Salmorin mula sa mag-asawang Mendez. At gusto raw ng mga ito na makausap si Tay Tasyo. Agad namang pumunta ang magtiyo sa funeral home kung saan inilagak ang bangkay ni Mimi. Kasama ang embalsamador ay pinag-usapan nila ang bangkay. Hindi po kumpleto ang internal organs niya. Kung meron man, ay parang
Hindi siya buo. Yung parang panayhibla lamang ang laman ng katawan. Hindi ako sigurado pero parang hibla ng saging. Sambit ng embalsamador. Sinabi ko na sa inyo na hindi yan ang totoong anak ninyo. Dinukot ang totoong Mimi at pinalitan ng isang kamukha niya. Sambit pa ni Tay Tasyo. Kung totoo nga po yung sinasabi niyo, Tay, saan po kaya namin makikita ang totoong anak namin? Tanong ni Mr. Mendez. At kung buhay pa kaya siya? Tanong ni Mr. Mendez. Iyan ang hindi ko maipapangako sa inyo. Malungkot na sagot ng albularyo. Matanong ko na nga, saan ba siya nagpunta bago nag-iba ang pag-uugali niya? Saan ba nagpunta? Saan ba siya nagpunta bago nag-iba ang pag-uugali ng bata? Tanong ng albularyo. Ang totoo po niyan, Tay, nawala po siya ng isang araw. Pagkatapos ay pagkabalik po ay iba na po ang pag-uugali niya. Sagot ni Mrs. Mendez. Iyan ay ang araw na hindi nakabalik ng eskwelahan si Mimi. Muli nilang kinausap ang mga kaibigan ng dalagita para ipasalaysay ang nangyari sa araw na yun upang matukoy kung ano ang eksaktong oras at kung sino ang dumukot dito. Naswertehan lamang na may nakuha palang selfie ang magkakaibigan. Sinagawan pa nga po kami ng matabang nagtitinda ng palamig. Siya po yung nagalit sa amin. Kwento ni Lotlo, sabay turo sa tindero na nagbebenta ng palamig na nahagip ng selfie. Nang maya-maya ay kinuha ng matanda ang cellphone at tiningnan ng selfie. At sa isang iglap, biglang may sumulpot na lalaki sa pinakadulo ng selfie. Nagtaka ang magkakaibigan kung bakit biglang lumitaw ang lalaking ito. Pero namumukhaan nila ang nagbibenta ng banana cue. Etong nagbibenta ng banana cue, suki ba siya sa school nyo o dayo lang? Tanong ni Tay Tasyo sa kanyang pamangkin habang itinuturo ang lalaking nahagip ng selfie na nasa 40 ang edad. Nagtataka ang mga magkakaibigan sapagkat nung unang kuha nila ng selfie ay wala yung lalaki na yan. Ngunit nang hinawakan ng albularyo ang selfie, ay biglang lumabas sa selfie ang lalaki na yun. Tila nahagip ito sa picture habang nakatingin sa magkakaibigan.
Madalang lang naman siyang nakikita dyan. Paminsan-minsan lang po. Tugon ni Ma'am Salmorin. Ipahanap niyo siya. Malakas ang kutob ko na siya ang aswang na gabunan. Pinahanap ng mag-asawang Mendez ang lalaki at nakita ito sa isang eskwelahan sa kabilang syudad habang nagtitinda ng banana Q. Ruta naman daw talaga niya ito ang magtungo sa mga eskwelahan. Bukod kay Tay Tasyo ay kasamang isa pang albularyo na nagmula ng Quezon, 5 guns, at kasama pa ang 2 militar at si Tay Tasyo mismo. Sila ay nagtungo sa may Rizal kung saan naninirahan ang lalaki. Nagtungo sila ng araw ng Miyerkules upang hindi makasalubong ang lalaki sapagkat Sabado at Linggo raw ang uwi nito. Nakakapagod naman pala talaga abutin ang kubo ng lalaki sapagkat bandang sa tuktok na ito ng bundok nakatira. At habang papalapit sila, ay napupuno na ng puno ng saging ang paligid. Mukhang kinaingin iyon upang mapagtamnan ng mga saging. Ayon na rin sa ahente na kinuha ng mag-asawa, ay palipat-lipat daw ang lalaki ng tirahan. Nagtitinda raw ito ng saging. Basta't kung saan may maraming saging, naririyan ang mga gabunan. Sambit pa ni Tay Tasyo. Ang puno kasi ng saging na inuorasyon na nila upang maging kamukha ng kanilang natitipuhan. Narating din nila ang payak na dampa ng taong hinahanap nila. Yari ito sa kawayan. At wala namang kakaiba roon, maliban na lamang sa mga sako at malalaking karayom na nakatali sa dingding. Ukayin natin ang lupa sa paligid nito. Sabay na suhestyon ng 2 albularyo. Una pa lang ay ipinadala na nila sa mga goons ang pala. At sakto nga sapagkat ang mga nakita nila dahil dun sa lupa ay nakabaon ang kay daming kalansay. Merong mukhang bagong libing pa lamang dahil may nakadikit pang mga laman. Paano natin malalaman kung anak natin yan? Paano kaya namin makikita ang anak namin? Umiiyak na sambit Mrs. Mendez habang tinitingnan ang mga kalansay. Magpakatatag po kayo, ma'am. Sambit ni Ma'am Salmorin. Sabay alalay sa ginang. May rason po kung bakit ito nangyayari. Dagdag pa ng guro. Nang maya-maya ay biglang may nagsalita.
Sinong nagbigay sa inyo ng pahintulot na dumayo rito? Isang tanong ang nagpatigil sa lahat. Paparating ang lalaki na nagtitinda ng banana cue. Simple lamang at halos hindi ito pansinin kapag nagtitinda sa mga eskwelahan. Subalit, kapag nandito siya sa kanyang teritoryo, ay nag-iiba ang aura ng lalaki. Nagiging malakas at mapanganib. At sa tibay ng pagkakatayo nito, ay mukha itong naghahanda sa isang bakbakan. Hindi nila inaasahan ang biglaang pag-uwi ng lalaki. Gayong hindi ito ang araw ng kanyang pag-uwi. Ano tong mga kalansay na to? Tanong ng kasama nilang taga-army. Kung ano ang iniisip nyo, yun na nga yun. Matapang na tugon ng lalaki. Sinenyasan ng sundalo ang kanyang mga kasamahan upang dakpin ng lalaki. Subalit, hindi pa nga tuluyang nalalapitan, ay biglang tumalon ito at nakalipad at binalian ng leeg ang mga taong lalapit sa kanya. Napalupasay agad ang dalawa sa lupa. Ang ibang kasama nila ay nagbunot na ng baril at sa kasamang palad ay hindi nila ito matamaan ng bala. Napatakbo naman sa ligtas na distansya ang dalawang ginang at wala ring nagawa kundi ang mapahiyaw habang nanunood sa malagim na kaganapan. Napakalakas ng gabunan. Hindi ito magapi-gabi dahil marunong itong lumipad. Unti-unting nauubos ang kanilang mga kasama hanggang sa may nailabas na maliit na kutsilyong bakal si Taytasio at iyon ang ipinangsaksak ng matanda sa lalaki. Napahiyaw sa sobrang sakit ang gabunan habang unti-unting lumalaki ang hiwa sa tagiliran nito. Bigla itong umapoy hanggang sa naglagablab. Isang nakakakilabot na sigaw ang pumalahaw sa paligid habang tuluyang tinutubok ang lalaki ng apoy. Nag-alala si Ma'am Salmorin at lumapit sa tiyuhin. Nagtamuri ng hiwa sa ulo ang matanda. Mukhang naitulak ito sa umpisa ng sagupaan. Mabuti na lamang at nakabangon at nakabawi pa ng saksak ang albularyo laban sa kampo ng dilim. At dahil nga wala silang matagpo ang dalagita, ay napagpasya na nilang bumaba na lamang ng bundok. Wala na ring magawa ang mag-asawang Mendez kung hindi ang tanggapin na wala na ang anak. Ang importante ay natapos na ang aswang na yun at wala nang masasalot pang ibang tao, sambit ni Mr. Mendez habang pababa sila ng bundok. Nang maya-maya ay nakarinig sila ng may sumisigaw mula sa mga sagingan. Pagkalingon nila
tumatakbo ay si Mimi. Tumatakbo papalapit sa kanyang mga magulang. At mukhang nakaligtas si Mimi mula sa gabunan na yun. Kung paano nakaligtas si Mimi, ayon kay Mimi, may nagligtas daw sa kanya na isang babae. At yun ang dahilan kaya siya nakatakas. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shout out po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Aselar dyan po sa may UK. Shout out din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shout out po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shout out po. Shout out din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shout out po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po,
i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.